Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating bagong segment, Ang Take Ko, Attack ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, itong bago kong segment, ginawa ko ito dahil araw-araw marami ang nagme-message sa akin. Attorney, anong take mo dito sa issue na to? Attorney, anong take mo dito sa pangyayaring ito? Kaya gumawa lang ako ng regular na segment para isahan na lang yung sagot natin. Kaya ito na po yun. Attack! Ang take ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. Napapanood po ninyo ito sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel kong ito, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. At lagi na po ninyong aabangan itong Attack, ang take ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, natumba raw si Duterte? Ha? Natumba raw si Duterte sa kanyang detention facility? Hindi naman ito dininay ng ICC registry. Sabi ng ICC registry, totoo naman. Minsan daw natumba si Duterte. Kaya lang, sabi naman ng ICC registry, mali naman yung sinasabi ng defense team o yung mga abogado ni Duterte na madalas daw ang pagkatumba nito. Hindi naman daw. Exaggerated naman daw na na lagi nang natutumba si Duterte. Hindi naman daw. Pero totoo daw, may pagkakataon na natumba ito. Pero yung pagkatumba umano nito, normal lang naman sa edad nito, sa kasakilos nito. Kumbaga yung kanyang mobility sa kaedad, normal lang na minsan matumba. Pero yung sabihin na nagiging madalas na ang pagkatumba nito, na lagi na itong na-outbalance, hindi naman. Ang patunay na umano niyan, mayroong 24/7 na monitoring CCTV camera. Doon makikita mo kung ano talaga. Sabi ng ICC registry, makikita naman doon na hindi naman madalas yung pagkatumba. Sa katunayan, itong last 20 days daw na latest na monitoring, nakikita sa CCTV monitoring camera na wala, hindi naman natumba na nitong nakaraang 30 days. Kaya lang siyempre, ini-exaggerate, sobrang pinapalaki ng defense team ni Duterte kasi hinihiling, lagi pa rin inaano nila, lagi pa rin hinihiling na palayain na daw si Duterte kasi hindi na daw nito kaya na makulong pa sa edad nito. Sa katunayan, madalas na daw itong matumba. Yun yung ginagamit ngayon na bagong argumento ng mga abogado ni Duterte, yung defense team niya, para mapalaya ito. Sa katunayan, yung bagong abogado ni Duterte, si Peter Haines, isang British lawyer, ay nag-motion uli sa ICC, sa trial chamber, na i-review uli ang health condition ni Duterte dahil yung unang review na health condition niya, nung panahon ang abogado pa ay si Attorney Kaufman, yung fitness yun ni Duterte to stand trial sa pre-trial. Ay sabi ni Peter Haines, yung abogado ngayon ni Duterte, sa pre-trial, pwede. Pero itong trial, mahaba ito. Malamang hindi na kayaan niya ito ni Duterte. Kaya ang hiling niya, palayain na si Duterte. Habang a-attend pa naman daw niya sa mga hearings pero hindi yung nakakulong na. Nakakulong pa. Pero may bagong ruling ang trial chamber. Ang ruling ng trial chamber, hindi. Sa loob ng susunod na taon, pa rin si Duterte na makulong. Mas pinaniwalaan ng trial chamber yung sinasabi ng ICC registry na yung health condition ni Duterte kaya pa namang mag-stand sa trial. At saka yung sinasabing pagkatumba, hindi naman ito madalas. Kumbaga normal lang sa edad niya at sa mobility niya na matumba minsan, pero hindi madalas. Kaya sabi ng trial chamber, tuloy pa rin ang pagkakakulong ni Duterte. So walang nakikitang pagbabago sa circumstances, walang nakikitang pagbabago sa kondisyon nito, kaya tuloy pa rin. Pero siyempre,
paulit-ulit at lagi inuungkat ng abogado ni Duterte ang issue na yan. Kasi ginagamit nilang dahilan yan para mag-grant yung kanilang request for interim release. Kasi ang hinihiling nila, hindi na kaya ni Duterte na nakakulong pa kasi madalas na daw itong natutumba. Kaya lang, sabi naman ng ICC Registry, may camera yan. 24/7. Tingnan nyo doon, makikita nyo, hindi naman madalas matumba yan. At saka mayroon na daw nakaantabay na mga doctors at saka medical assistants na handang mag-respond 24/7 kung may mangyaring masama man kay Duterte. Kaya sa totoo lang naman talaga, ang mabuti nga doon sa ICC, no? Sa ICC, may mga doctors, may mga medical facilities sa loob ng kulungan na alagang-alaga ang mga detainees. Ay dito nga sa Pilipinas, sus, wala. At saka dito naman sa Pilipinas, kahit nga naman ganyang edad ni Duterte, nakakulong pa rin eh. Oh. Bakit ngayon parang napaka-special ang treatment na hinihingi ng kampo ni Duterte? Samantalang, ano naman talaga, ang standard naman ng jail facilities or detention facilities ng Europe, international standard yan. Actually, si Duterte pa nga noon ang nagsabi, para kang nasa hotel. Ha? Oh. Anyway, hindi uubra yung mga drama ng mga abogado ni Duterte na gamitin yung issue ng pagkatumba para mapalaya ito, provisional release. Hindi kinakagat ng trial chamber yung mga argumento ng abogado ni Duterte. Kahit yung bagong defense team, hindi. Kasi sabi ng trial chamber, hindi naman. Kaya pang normal lang naman yung ganung katangian ni Duterte, siyempre sa edad niya at sa mobility niya, minsan talaga matumba. Pero hindi naman daw totoo na frequent o madalas yung pagkatumba. Ano lang yun? Yun lang ang sinasabi ng mga abogado niya. Pero sa totoo, hindi naman ganon. Kaya ito mga kabo. Pero siyempre, yung mga DDS, yung mga supporters si Duterte, palalakihin na naman yung issue na yan. Actually, may nabasa na nga akong post, sabi, dapat talaga panugutin ang administrasyon ni Bangag, ni PBBM. Tingnan nyo, kawawa naman si Tatay Digong, natutumba na doon, madalas nang matumba. Kagagawan ni Bangag yan. Sinurinder niya ang dating presidente doon, tingnan nyo, kawawa naman. Yun yung mga mga naratibo ngayon ng mga DDS, kawawa si Duterte. Ang hindi nila naiisip, naawa sila kay Duterte, yung mga pinagpapatay sa war on drugs. Mabuti nga si Duterte, buhay pa yan eh. Samantalang yung mga pinatay, wala man lang dinaan sa due process. Wala. Basta lang pinagsuspitsahan ka lang, nilista lang na addict o kaya involved sa illegal na droga, patay. Yan yun. Extrajudicial killings. Anyway, salamat na lang at ang trial chamber ay hindi nadadala ng mga drama-drama. Talagang sabi ng ICC trial chamber, ano pa naman siya, fit siya to stand trial. Kaya tuloy ang pagkakakulong niya at tuloy ang trial. Mga kabunyog, itong si Amy Marcos, binira ni Senador Ping Lacson. Sabi ni Senador Ping Lacson, outright lies yan. Sabi niya, sinungalingan yan. Yung sinabi daw ni Amy Marcos. Ngayon naman kasi, ang bago na naman na pinapalabas ni Amy Marcos na mayroon daw plano ang administrasyong Marcos, yung ang administrasyon ng kapatid niya, na no elections. O plan Noel na naman daw at chacha con us. Babaguhin ang konstitusyon, charter change, at papalitan ang konstitusyon, i-extend ang termino ng mga kongresista at senador, pati presidente, vice-presidente. So hindi muna magkakaroon ng elections para sa senador, kongresista, presidente, vice-presidente. Local lang daw ang i-elect sa 2028. Yan ang sinasabi ni Amy. Pinapalabas niya na mayroon daw ngayong maniobra ang administrasyong Marcos na mag-charter change para sa no elections. Kaya ang sabi ni Amy, nag-meeting daw ang mga
ang mga liderato ng ng Senado at ng Kamara at napag-usapan daw na mag-convene bilang Constituent Assembly ang Kongreso at amendahan ang konstitusyon. I-extend ang term ng mga senador, kongresista, presidente, vice presidente. Ito daw ay dahil hindi daw mapapatalsik si Sara sa impeachment, kaya ang option daw na sinusulong ngayon ng administrasyon ay Noel sa pamamagitan ng no election sa pamamagitan ng tiyatsa. Kaya lang ang sabi ni Senador Ping Lacson, outright lies yan, kasinungalingan yan. Hindi daw totoo yan, sabi ni Senador Ping Lacson. Nag-aano na naman daw, naggagawa na naman daw ng drama o ng mga istorya itong si Amy Marcos. Ang hindi natin maintindihan dito kay Amy Marcos, talagang sinisiraan niya na ng todo ang administrasyon ng kapatid niya. Imaginin mo sabihin niya na ang pakana daw ngayon ng administrasyon ni PBBM ay mag-extend ng termino. Hindi daw magpapa-eleksyon sa 2028. Grabe. Ito pa mismong si Amy ang naglalabas ng ganyan. Samantalang wala naman halos ibang naglalabas niyan. Ang alam lang natin naglalabas ng ganyang intriga o chismis si Lito Banayo, ha? Ano yan? Actually, sinabi ni Senador ni Senador dating Senate President Tito Soto, mayroon nga daw silang meeting ni Speaker Budjiti. Prinopost daw yan ni Budjiti na kung ganito, ano kung ganitong gawin. Pero sabi niya daw, sabi ni Senate President Soto, hindi naman daw siya pumayag. Ang sabi niya daw, pag-usapan namin yan ng mga kulig sa Senado. So hindi ibig sabihin na may plano ang Kongreso, ibig sabihin ang Senado at ang Kamara na gawin yan. Hindi naman daw wala naman daw ganun na plano. Sabi ni Senate President Soto, dating Senate President Soto. At sabi ni Senador Ping Lacson, outright lies. Kasinungalingan yan, yung sinasabi na yan ni Amy Marcos. Pero ang sinisiraan talaga na dito ni Amy Marcos, kapatid niya eh. Kasi pinapalabas niya na ang kapatid niya ay gahaman sa puder. Ibig sabihin, ayaw nang magpa-elections, mag-i-extend na. O yun ang pinapalabas ni Amy. Based sa kanyang mga ginagawa at sinasabi kasi sinasabi niya na may maitim na balak ang administrasyong ito. Hindi bababa sa pwesto. Hindi magpapa-eleksyon sa 2028. Magcha-chatcha. Kaya lang, hindi naman ganun kadali yan. Unang-una, kahit ang taong bayan, tututulan yung chatcha na yan. Ang taong bayan mismo, tututulan yan. Kaya lang, ginagalit na naman ni Amy Marcos at ng mga DDS ang taong bayan. Ginagalit nila na wala nang planong magpa-eleksyon para hindi manalo si Sara. Yan, ganun na naman ang narratives nila. Kasi nga, sirang-sira sila ngayon. Katulad nung nangyari sa Senado na putukan na drama lang, sirang-sira sila ngayon. So dinadivert ni Amy ngayon dito sa issue ng Chacha or Conas. Kumbaga nagki-create na naman siya ng gawa-gawang kwento para yun yung pag-usapan. Para maibaling ang usapan, hindi na dun sa kanilang kapalpakan. Kasi na-expose sila dun. Sirang-sira yung imahe ng Senado sa ilalim ni Cayetano dahil dun sa palpak na yun. Obvious na gawa-gawa lang yun. Scripted eh. Pati si Amy Marcos, yung kanyang mga drama nung gabi na yun na ano ba naman to, linulusob na kami. Linulusob na kami. Ano bang gagawin sa amin? Aarestuhin na ba kami? Yung pala, hindi naman totoo. O kayo, ngayon, hindi na nagsasalita si Amy tungkol sa insidente na yon. Kasi pahiya siya. Pahiya siya. Mga kabunyog, dito tayo kay itong attorney Harold Respicio. Ano ito? Vice Mayor ito ng Reyna, ano ba yun? Bayan ng Reyna Mercedes ba yun? Sa bayan ng Reyna Mercedes ng Isabela, ito ang Vice Mayor, itong si Harold Respicio. DDS ito. DDS. Kaya lang, talagang ang nito, grabe kung magsalita ito. Talagang pag nagsalita ito, nangangalaiti ang boses, galit na galit, pati ilong lumalaki dahil sa sa kanyang pagsasalita. Naging niya na yan, ang tawag na nga sa kanya, Ilong Ranger. Kasi pag nagsalita talaga siya, galit na galit pa. Galit na galit sa administrasyon. Ngayon,
ang ginawa ng NBI, pinadalhan siya ng subpina. Sinubpina siya si Attorney Harold Respicio. Sinubpina siya para magpaliwanag, submit ng counter affidavits sa posibleng kaso ng inciting to sedition, rebellion, unlawful use of publication, public utterances. Yun, ang dami. Tambak yung kinakaso sa kanya. Pinapasagot siya ng NBI para mag-submit siya ng kanyang counter affidavit. Hmm? Ang mga yan, kasi napapanood naman talaga natin to pag nagsasalita ito. Halimbawa, dun sa mga patipo ng DDS, pag nagsalita na ito, sasabihin niya na, ako, handa akong ialay ang buhay ko para kay Sara Duterte, kay PRRD. Handa akong ibuwis ang buhay ko para ipaglaban ang si BP Sara. Ganun ang niya. Tapos sasabihin niya, kayo, handa ba kayong ibuwis ang buhay ninyo? Ayan, magtatanong na siya sa audience. Sasabihin niya, handa ba kayong sumama sa revolusyon? Ganun, ganun yung mga niyan revolusyon. Nang uudyok siya sa mga tao na mag-alsa. Kaya actually may basihan naman talaga yung sinasabi ng NBI na inciting to sedition, inciting to rebellion. Talagang matindi ito pag nagsasalita. Kahit na ngayon, kahit na ngayon na siya, mayroon ng subpina ang NBI, hinamon niya pa rin, minura niya pa rin si Attorney Melvin Matibag, director ng NBI. Sabi niya, kinakasuhan ako. Ganito niya. Itong masasabi ko sa'yo, Director Matibag, minura, English na mura. Matindi. Ano rin ito sabi niya, hindi daw siya natatakot kahit pa daw anong gawin sa kanya, hindi daw siya natatakot. At habang nagsasalita siya noon, lumalaki lalo ang ilong niya. Kaya tawag sa kanya, Ilong Ranger. Ito ngayon yung magkakapartner diyan sa mga DDS na mga batang si Leandro Libeste, si Kong Miao, saka ito. Minsan sumisingit si Paulo Marcoleta, yung anak ni Marcoleta. Yan yun, mga kabunyog. Ngayon, ang problema sa kanila, magsasalita sila ng mga ganyan na nag-aakla sa tao na mag-alsar. Revolusyon na nga daw, sabi nito. Hindi niya siguro naintindihan yung revolusyon. Paano niya naman nasasabing revolusyon? Ipagtatanggol niya si Sara tapos revolusyon? Revolusyon ba yun? Ang revolusyon, yung mababago na ang lipunan. Yung sistema ng lipunan, mababago. Bakit? Pag pumalit ba si Sara kay PBBM, mababago ang Pilipinas? Sus naman. Mababago lang ang nakaupo. Kung may korupsyon ngayon sa ilalim ni PBBM, mayroon ding lalong lalala pagdating ni Sara. Paano mo masasabing revolusyon? Hindi naman ito naiintindihan yung termino niyang ginagamit. Ang inaano niya, ginagalit niya yung tao. Parang inaano niya, inaapi si Sara, inaapi si Digong, kaya ang sabi niya, handa daw siyang mamatay para ipaglaban si BP Sara. Handa daw siyang mamatay para ipaglaban ng mga Duterte. Tapos sabay tanong sa tao, kayo ba? Handa ba kayong ipaglaban, ialay ang inyong buhay para sa mga Duterte? Yung mga ganun ng siya. Nanlilisik ang mata pag nagsasalita. Talaga naman, obvious naman na ang mga sinasabi niya ay nag-uudyok ng pag-aalsa, inciting to sedition. Kaya yon. Pero sabi niya hindi daw siya natatakot. Challenge din ito kay Director Matibag ng NBI. China-challenge kayo ni ni Attorney Harold Respicio. Hindi daw siya natatakot sa NBI. Actually, minura pa kayo, Director Matibag, napanood niyo naman siguro. Sabi ni Respicio kasi hindi siya natatakot sa NBI. Handa siyang ipaglaban ang kanyang paniniwala. Para daw kay BP Sara, iaalay niya ang kanyang buhay. Mga ganyan ang dialogue nito ni Respicio. At ginagamit niya ang social media. Kaya may unlawful use of publication, saka mga utterances, yung mga sinasabi niya. Anyway, pero habang kinakasuhan itong mga ito, nagrereklamo na naman ng mga DDS. Sinasabi na naman nila, political persecution daw ang mga ito. Magsasalita ka ng ganun. Manghahamon ka, mananawagan ka sa tao na mag-alsa, tapos sasabihin mo, pag kinasuhan ka ng inciting to sedition, sasabihin mo, inaano kayo,
pini-persecute kayo, ay natural ginawa mo 'yun, sinabi mo 'yun, asahan mo babalikan ka talaga ng kaso. Anyway, hindi naman daw siya natatakot, sabi ni Attorney Respicio, ni Harold Respicio. Posible pa rin daw ma-disbar ito, sabi ni Director Matibag. O, kasi abogado yan. Tapos nagsasabi ka ng mga ganun, nang i-incite ka ng sedition. O, posible pa daw itong ma-disbar. Anyway, abangan natin kung hanggang saan kaya nito ni Respicio. Sabi niya, hindi daw siya natatakot eh. Sige nga, abangan natin. Ha? Okay, mga kabunyog, mga kaubayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.